Sa videong ito, makikitang nagkakagulo ang mga tiga-barangay Daro sa Haro, Leyte. Ang kapitbahay kasi nilang si Sito, balot ng putik. Matapos siyang atakihin ng isang lalaki. Nakadapa siya, tapos sinasakyan yung likod niya. Kung hindi pa dumating, sigurado na nawawalan kami ng tatay. Takot ako talaga. Gusto kong gumanti para sa asawa ko. Oo, magliray ito niyo. Magliray sa may napalit ni Tawo. Sundang may ito niya ka mo. Pero imbes na ikulong, ang mga binti at paa ng suspect iginapos sa pagitan ng dalawang kahoy na kung tawagin nila, pandog. Maihahalin tulad ito sa paraan ng paggapos sa mga preso nung unang panahon. At ang suspect hindi nakakulong o nakagapos sa presinto, kundi bihag sa bahay ng sinaktan nitong si Sito. Hindi rin mo pa nga sugat ito kuwan. Makaluluigad kasi siyempre, parang ito atol. Pero ito ba talaga ang nararapat na paraan upang pagbayaran ng lalaki ang di umano nagawa niyang kamalian? Kailangan ko tulong. Hindi ko gusto yan, pero wala akong magagawa dahil yun ang paraan. Bibili lang daw si Sito sa tindahan nung siya'y atakihin ng lalaki. Pagdating ko dito, hinawakan niya ako, tapos bigla ko sinuntok. Hindi na ko bitawan. Inawat daw ni Sito ang lalaki na nanakit sa kanya. Hanggang ang kanilang bunuan, umabot sa putikan. Dinala ko dun sa paligong ko ng kalabaw. Hindi ako nang laban. Sabi ko, wag to, huwag mo kusaktan. Mabuti na lang daw ang sigaw ni Sito. Narinig ng anak niyang si Carlo na agad sumaklolo. Pagpunta ko dito, nandun na si tatay. Lubog yung ulo sa putikan. Ang lalaki na gawang pigilan ng mga rumisponde. Hinuli siya. Para hindi makawala, iginapos na nga nila ito. Natanggalong lagi pito ko. Ito mo, tiri-tiro, iya ka. Bukuan. Nakaligtas man sa kapahamakan, masakit pa rin daw para kay Sito na makita sa ganitong kalagayan ng lalaki. Ang nanakit kasi sa kanya, walang iba, kundi ang 28 anyos niyang anak, na si Christian, hindi nito tunay na pangalan. Naawa rin ako pag nakikita ko siya. Ito lang daw kasi ang naisip nilang paraan para mailigtas si Christian na mahigit isang dekada ng bihag ng sarili nitong isipan. Labog ito sa Miguel. Lubog kami. Ang sarili nilang bahay ang nagsisilbi ngayong kulungan ni Christian. Hindi ko nalagyan ng mga maabot niya, lalo pang matigas, bawal, kasi hangpasin kanya. Para mas mabantayan ang kanyang anak, gumawa si Sito ng barong-barong sa tabi. Para pag may hinihingi sa akin, nabibigay ko, lalo dito malapit. Hindi naman pwede ko sa loob, nagagalit naman siya. Habang ang misis niyang si Minerva at ang iba pa nilang mga anak, bumukod muna ng tirahan. Yung mga anak ko, doon sila natutulog sa mga kaibigan nila. Kaya kung matulog kayo sa inyo, mamaya ang kuya nyo may pangpalo, kahoy. Dahil sa pandog, limitado ang mga galaw ni Christian. Waray pupilita, sir. Kung hindi siya nakaupo, siya'y nakahiga. Ay, yung bulak at saka dugnit, siya naglagay niyan. Hindi gusto yan, pero wala akong magagawa dahil yun ang paraan. Tagaugas na pinggan. Sa kabila ng pagiging bayolente, may mga pagkakataong maayos naman daw na nakakausap si Christian. Ano, sir? Gagawas ako niyo dito, sir? Gagawas ako niyo. Nagugutom ka na, sir. Sige. Sino magpapakain sa'yo, sir? Tatay ko, nanay ko. Si Sito ang naghahanda ng pagkain niya. Para masigurong hindi siya masasaktan nito, nakaalalay sa kanya ang isa pa niyang anak na si Edmund. Marasa sige. Para sa nga kayo, bugas lalakwan. Lima na yung tubig. No.
Pero may mga pagkakataong sa isang iglap, bigla na lang daw nag-iiba ang timpla ni Christian. Ay, ito. Tuloy ko mo. Ipagsugat. Panglima sa 10 magkakapatid si Christian. Laki naman siya nung maliit pa siya. Yun, tumutulong sa akin yan. Pagtanim ng kamuting kahoy. Pero nung nag-17 anyos, nagsimulang mag-iba raw ang kilos nito. Naglalakad dito sa bakuran. Naninira ng tulad ng bahay, mga pananim. Hanggang si Christian, nagsimula na rin daw manakit. Sabi na niya, sasaktan kita. Hindi ko pinansin kasi akala ko nagbibiro lang. Bigla na lang niya akong pinalo ng tubo. Tama na, bawa ka! Toy, huwag mo akong saktan. Nanay mo ako. Sabi niya, papatayin kita. Nagtakot ako. Nagpasalamat ako sa Panginoon na hindi ako natamaan sa ulo. Ang kondisyon ni Christian, ipinakonsulta na raw nila sa isang doktor at nalaman nilang meron itong bipolar disorder. Nagkakaroon ay sa individual ng extreme na mood shifts from sobrang taas ng mood to sometimes may mga episodes na sobrang baba naman. Another naman is kung may pinagdadaanan na matinding source of stress, trauma. Sabi ng doktor sa akin, tatay, yung anak mo, sa inyo na pagaling kasi 15 days lang talaga ang dito sa ospital. Pero dahil hindi nasundan ang pag-inom ng gamot, mas lalo raw lumala ang kondisyon nito. Nagbabasag siya ng hollow block, yung salamin ng bintana, binabasag niya. Sinalingkod na. Dahil wala raw maayos na pasilidad na pwedeng paglipatan kay Christian, masakit man sa kanila. Ate ako! Kailangan ko ikuhan! Kailangan ko tulong! Ang naisip na lang nilang solusyon, igapos siya sa pandog. Yung kahoy na yun, pinako ng pakong 4 at saka 5. Kasi dito sa Barangay Daro, mayroon magkakapatid noon araw. Ganon din ang ginagawa nila. Nawali na ka kulit eh. Pagkakuli na. Alam ko, nahirapan siya. Kasi sabi niya, kay masakit na ganyan pa ako. Sobrang masakit. Lalo na kung nasigaw nga, Nanay, nanay, pakawalaan mo yung binti ko. Di ba mahal na mahal mo ako? Mula nang maliit pa. Pero sa kabila ng higpit ng pagkakagapos ni Christian, may mga pagkakataon na siya'y nakakatakas. Gaya na lang nung insidenteng na videohan kung saan ang kanyang napagdiskitahang gantihan ang kanyang ama na si Sito na inilublob niya sa putikan. Sa tulong ng kanilang local government unit o LGU, nito lang nakaraang taon nadala ng mag-asawa si Christian sa Maynila para mapakonsulta sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Makalipas ang ilang buwang gamutan, bumuti raw naman ang lagay ni Christian. Tumaba siya doon, pumuti, bumalik ang niya katawan. Nakapagtrabaho pa nga raw itong construction worker bago pinauwi ng Leyte. Okay na daw siya. Binigay siya ng pamasahe natin sa terminal. Tapos siya lang umuwi dito. Pag uwi dito, mga 2 buwan o 3 buwan, ganyan siya. Balik na naman. Ayaw sir, pagpunatahan nga lahat. Amon sir ha, hindi ha sir ha. Kaya si Christian, sa pandog ulit ang bagsak. Sa pananaw ko, inhumane po talaga yung pagtatali sa mga tao. Ang ating LGUs, malaki ang role nila to ensure that yung mga constituents nila are able to access yung talagang pinaka-basic of services kahit even sa far-flung areas. Talaga pong isang hamon sa Pilipinas, yung available resources per province. Merong mga regional mental health councils pero hindi pa para sa lahat ng rehiyon dito sa bansa. Geography, availability of services and facilities, and of course yung funds. Pareho din ang kalagayan ko sa kanya. Parang sa rehas yan. Hindi ko makaalis ng malayo kasi dahil sa kanya. Hindi na rin daw sila makapagtrabaho sa bukid, kaya kadalasan kapos sila sa pagkain. 12 po kaming lahat na kumakain sa bahay. Nakukulangan siya sa pagkain. Pero wala naman kami magagawa kasi iyon lang talaga yung nahanap namin. Akala ko noon, gagaling na siya. Hindi na siya
ano ng sakit niya. Sabi ko, tuloy-tuloy na yata, sama-sama na kami habang buhay. Pero ganun pa rin nangyari sa kanya. Masakit. Mahal mo pa ba ako? Diri na. Diri mo na pinagumani yun. Naawa rin ako pag pag nakikita ko siya. We have an active MHGAP program here in our municipality. Number one aim is to ensure ready availability of the medicine. Nitong nakaraang linggo, bumisita muli ang Rural Health Unit ng Haro para kamustahin si Christian. Tama nga plano. sir. Oo. Ito kan. Regular naman daw ang pagbibigay nila kay Christian ng gamot. It takes a long-term therapy sa gamutan before natin makita ang progress ng patient. Magtutulong-tulong ang barangay council dito na hindi talaga yan gutumin. Hello, Kakawisher. Pero batid nilang hindi sapat ang gamot at pagkain para sa kanyang kondisyon. Kaya sa araw na ito, sa tulong ng mga opisyal ng munisipyo at barangay, Ilalayo daw ako niyo dito eh. dadalhin nila si Christian sa isang pribadong ospital. Pero bago nun, kailangan muna nitong makalaya sa Pandog. Umaasa sila na sa paglaya ni Christian sa Pandog, ang simula ng tuluyan din niyang paglaya mula sa kanyang sakit. We diagnosed him to have schizophrenia. Nag-elevate yung diagnosis namin sa kanya. Given the symptoms of psychosis, disorganized behavior, we will admit the patient for 14 days. But hopefully in that 14 days, controlled na ang symptoms niya. Para kay iyo. Ang LGU ng Haro Leyte at ang aming programa nagpaabot ng tulong pinansyal para sa kanyang mga gamot. Gustong-gusto po na magkasama-sama kami sa pagkain, sa pagtulog sa bahay. Namimiss ko na yung binag. Sa pagdami ng mental health cases sa Pilipinas, kailangan din sanang palakasin ang serbisyo medikal sa ganitong mga kaso at sakit bilang tulong sa kanilang mga pamilya at lalong-lalo na sa mga pasyenteng pilit ding nilalabanan ang hindi nakikitang tunggalian sa loob ng kanilang isipan.